Leon, Aalis ko ako saan ka pumunta? sa ubasan. Sandali. Ano ho ba yun? Hindi ka pa kumakain. Di na ho. Saan niyo ho ba tinago ang kutsilyo? At bakit? Gagamitin ko. Sa ubasan. Chilio. Mga walang kwentang tao. Isinusumpa kong lahat ng umimbento nito. Ganun lang ho ang ating pag-usapan. Kahit na mga baril, pistol, palaykay at kasarol. Ito naman po kayo. At kahit ano po nakakahiwa ng tao. Ang aking mahal. Aking pinakamamahal na. Nagmana namang ubasan. Lagi siya nandoon dahil yun yung minana niya, ito yung pag-aari na niya. Pero hindi na siya nakabalik pa. At kung siya'y magbabalik pa, ay maghahanda tayo ng maraming pawin at maraming asin. Nang sa gayon ng kanyang katawan ay hindi na huli maangas pa. Anak, hindi mo maintindihan, bakit kailangan mo nang dala ng kusilyo? Hindi pa ho ba kayo tapos? Kung mabubuhay pa ako ng ilang taon pa, ang masasabi ko lang ay, ang iyong ama, ang unang lalaking nagpahalimuyak sa aking bulaklak at nagbigay-ligaya sa akin sa loob ng 30 taon. At ang iyong nakababatang kapatid. Posible ba na isang maliit na bagay katulad ng kutsilyo ay maaaring kumitil ang buhay ng tao? Hindi ako mananahimik! Ang sakit hap dinadulot nito ay patuloy na dadaloy sa aking mga mata at hindi ko'y makakalimutan. Hindi pa ako tapos, anak. May makapapabalik ka ba sa iyong ama at sa iyong kapatid? Kahit ang mga pumaslang sa kanila ay nasa kulungan na? Alam mo ba kung anong kulungan? Doon din nakakakain sila, nakapanigarilyo. Samantalang ang mga patay, nasa ilalim ng lupa. Nakabaon at unti-unti nagiging alamok. Ang mga pumatay, nandun, malulusog na magpamasta ng kabuntukan. Gusto mo ba ipaslangin ko din sila? Hindi. Ha? Hindi, anak. Hindi. Anak. Gusto ko lang naman malaman. Bakit mo sumulong mo sa pintuang yan? Natakan ng kutsilyo sa iyong mga kamay. Ayaw mo umalis ako na may tamang kutsilyo. Eh, ikaw na lang ang magdala, ma. Sana naging babae ka na lang. Nang sa gayon, hindi ka na umaalis sa pumupunta pa roon na tumatawid sa ilog. Ang gagawin mo na lang sana pagsusi mo maghapon. Hindi na sana ako mag-aalala pag lumalabas ka ng pintuang yan na may tama na kutsilyo sa iyong mga kamay. Paano kaya kung sumama ka na lang sa akin sa ubasan? Ano namang gagawin ng isang matandang babae sa ubasan at mauupo sa ilalim ng puno maghapon? Matanda? Matanda? Amoy matanda. Naalala ko tuloy ang iyong ama. Doon ay sinasama niya sa ubasan palagi. Siya ang ikilos mong maghapon. Napakaputi ng kanyang angkan. Ang mga lalaki ang mag-aani ng mag-aani. At ako? Anong ikaw? Kailangan ko ba bang ulitin? Ang tungkol sa iyong kasal. Sa tingin mo ba'y mali ito? Hindi. Hindi. Nabigla lang siguro ako. Alam ko namang decide siyang babae, hindi ba? Masipag, nakagagawa ng sarili niyang tinapay, marunong manahig. Pero kung naiisip ko ang kanyang pamilya, ang kanyang pinagbulan, ay parang may batong lumukol sa akin. Nakikibang na po kayo. Hindi ka sa kalibangan, anak. May iwan ako dito mag-isa. Ikaw na lang ang aking kasama. Kaya ba sa kung umaalis ka, nandun ako. Sasama ka sa akin. Hindi. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Hindi ko pwedeng iwan ang iyong kapatid dito. Kailangan kong pumalik at umasang isang araw ay babalik silang muli. Isa pa, kapag umalis ako dito, baka isa mga pumatay sa kanila ay mamatay din at ilibing sa tabi nila. Kaya sa libing na malapit sa ating pamilya. Hindi ako makakapayag. Agad ko yung buhukay gamit ang aking sariling mga kuko. Iba na lang. Iba na lang ang ating pag-usapan. Pag-aman, anak. Anak, gaano katagal mo na siyang kakilala? 3 taon. Nagtulis tayo mo ng bilingan buong ubasan. 3 taon. Meron ba siyang nag-iibang notebook? Hindi ko alam. Sa palagay ko'y wala.
mahalaga, siya'y magiging asawa ko na at wala na siyang titigan ng iba. Ganyan naman talaga dapat ang babae. Dapat sa asawa lang ang tingin. Kaya nga nung ikasal ako sa iyong ama, hindi na ako tumingin pa sa iba. Kahit umamatay siya, hindi na ako tumingin pa sa iba. Pader na lang ang aking tinitingnan. Sus, tinananay mo siya ma. Mabutis ko na ako. Naniniwala naman ako sa'yo. Pero hindi ko kilala ang kanyang ina. Ay, hindi na mahalaga yun. Anak, Ako iba ang gusto ninyo. tama ka. Mama, salamat sa wakas. Kailan mo ba gusto pumunta roon para makilala ko ang kanyang pamilya? Sa linggo, ayos lang mo ba? Oo. Dadalhan ko siya ng isang napakagandang ikaw na babae sa kahit anumang ayos sa kanyang buong ganda lang magpapaganda sa kanya. Alam mo kung anong maganda para sa kanya. At saka, bilhan mo siya ng inaming isusuot sa kanyang binti. At para sa'yo, bumili ka ng 2 barong. Ay, hindi. Gawin mo na 3 perno. Bukas ay magkikita kami. Paligayahin niyo ako sa anim na akong ibibigay ninyo. Sayang nga lamang at wala nang iyong ama. Ako, huwag ka mag-alala. Ang panganay ay para sa'yo. O siya, sige, basta babae nang magtubuan mo siyang malaki at magsusi. Oo ba, ma? Ano itutulong mo? Magsusi ako na anak. At magsayaw. Sigurado ko magugustuhan ko siya. Magugustuhan ko siya. Ay, huwag na anak. Ibigay mo na lamang sa kanya yan kapag asawa mo na siya. Ito, mauna na po ako. Pagpalain ka, anak. Kama? Ikot sige. Mag-iingat ka, anak. Pasok! Kamusta ka na? Galing akong pamilihan at naisipan kong dumaan na rin dito para kamustahin ka. Napalayo na kasi yung bahay natin sa isa't isa. Oo nga, mga ilang taon na rin nakakaraan nang lumipat kami dito. Eh, mukhang maayos ka naman dito. Sa tingin mo, Marami ang nangyari. Nung isang araw, yung anak ng kapitbahay ko, inuwi ng sugatan at putol ang ilang daliri galing sa pagkaani. gusto naman ang anak mo. Ayun, awa ng Diyos. Buhay pa naman. Minsan nakakaisip ako na mas mapapagpos na kung ang anak mo at ang anak ko ay nasa bahay na lang natin. Nang sa gayon ay hindi rin yung nangyari sa kanila. Tama. Nasaan ang anak mo? Kakaalis lang niya. Sa wakas, mabibili din ang hugasan. Siniswerte lang talaga siya. At ngayon ay maaari na siyang mag-asawa. May tatanong pala ako sa'yo. Ano yun? Kilala mo ba yung mapapangasawa ng aking anak? Mabait mo ba? Oo nga, pero Pero wala ka ng iba pang nalalaman pa sa kanya. Maraming nakakakilala sa kanya. Naninirahan siya kasama ang kanyang ama sa duluhan ng bukid. Pagkalayo-layo lugar. Pero ang alam ko ha, mabuti at maganda siyang babae. at ang kanyang ina. Kilala ko siya. Maganda siya, ng tsura niya ay parang santo, pero hindi ko siya gusto dahil nagtaksil siya sa kanyang asawa. At alam niyo ng lahat ng tao, Oo, at wala siyang pakialam dahil pinagmamalaki niya pa ito. wala na sana ibang makaalam pa na siya at ang kanyang ina ay pareho lang. Alam mo, matagal mo nang alam na may babae, na may iba siyang lalaki. Tama ka. Nakuha na niya ang anak mo. Oo, kaya kailangan ko siyang bantayan. Ang alam ko, yung babae ay maglalabing ng taon pa lang nung nagkaroon siya ng ibang lalaki. Pero nagulat ang lahat nung biglang ikinsay yung babae. Ay yung lalaki sa pinsan pa nitong babae. At paano mo nalaman? Marami pa akong ibang alam. Sino yung lalaki? Si Leonardo. Sino Leonardo? Si Leonardo ng pamilyang Felix!
nangyari si Leonardo? 8 taon pa lang siya nung wala pang alam. Oo nga. Pero kapag naririnig ko ang pangalan Felix, ay bumabalik sa akin ang lahat. Ang Felix ay nagpakain sa akin ng Nick. Gusto ko silang duraan ng duraan hanggang mapatay ko silang lahat. Uminahon ka! At walang magandang magagawa iyan. Oo nga, hindi ko pa aalam sa kanya. Huwag mong pipigilan ang kasiyahan ng iyong anak. Hindi ko mapipigilan yun. Huwag kang magsasabi ng tanis. Matanda ka na at matanda na rin. Tayo na lang marami. Wala siyang malalaman na. Wala siyang malalaman dito. Mauuna na ako at baka mabalik na rin ako ng mga gamit sa pagkahan. Sa susunod na lang tayo magpintuhan. Kasi mahal na kayo pa naman tayo. Ingat!